Itong si Marco, sa totoo lang po, kahapon pa. Kahapon pa ito nagpaparamdam. Hindi ko na musta nakuha yung number ko, pero may mga mensahe siya na nanggigigil at may gusto nang sabihin dito sa pagdalaw, pagbisita, pagpunta, pakikipagtsikahan ni VP Sara kay former VP Leni Robredo. Ano kaya masasabi niya rito? Sandali lang. Ito ang masasabi at pulso ni Marco. Uy, musta Chong? Musta mga repa? Musta kayo dyan? Ay, Lunes na naman. Pare ko kanina nag-uusap kayo bago ko puntahan yung naganap na sinasabi hindi naman planado na meeting daw dyan nga sa Naga. Ay kanina nakikinig ako sa inyo ni Chacha. At pinag-uusapan ninyo kung ano nga ba yung tawag doon sa mga napakakuha ng paulit-ulit pagkatapos ay naniniwala pa rin doon sa mga pinangako na paulit-ulit. Pangako ang tawag sa mga naniniwala pa rin. Tangako. Ay, sorry, last ko na yan. Ay, sige. Mukhang naghahanap ng kakampi sa kakampings si VP Sara, repa. Ay matapos nga sabihin noong nakaraang linggo na never again. Di na daw siya aanib sa ating Pangulong BBM, ay biglang labas din ito mga balitang dumalaw nga daw siya. Bakit? Kay dating Vice President Leni Robredo dyan sa Naga. Naglabas naman na ng pahayag si VP Sara mga kapatid. Ang sabi nga niya sa kanyang pahayag na himala walang sukran na nakalagay doon sa dulo. Ay sorry, nasanay kasi ako. Makita mo, hinanap mo rin, hindi ba? Sukran. Wala itong sukran, yung bago. Sabi niya sa kanyang statement, repa, inimbitahan nga daw siya ng isang kaibigang Bicolano para pumunta dyan sa misa, dyan sa Naga. Ay hindi pinangalanan. Ayan din daw kaibigang yan ang nag-ayos ng kanilang meeting ni VP Leni. At saka hindi lang naman daw si Leni Robredo ang kanyang binisita. Marami pang ibang personalidad sa Bicol ang dinayo nitong si Sara. Aba yan sipag. Pang-ilang beses niya na ba itong punta dyan sa Naga? Pang-ilang beses niya na ba itong pag-attend dyan sa Peña Francia? Pero ang pumukaw sa aking damdamin ay yung kanyang statement dun sa dulo. Nakalagay, repa. Sabi, she neither look desperate nor distressed. Ay kung hindi desperado at distressed, ay bakit kailangan pang sabihin? She may not be desperate. She may not be distressed. She may not. But she is definitely looking for a new friend. Hindi ba? Pero bakit nga ba talaga dumalaw si VP Sara sa Naga? Sabi ng iba, naghahanap daw siya ng isang bagong kaibigan at isang kakampi. Naniniwala ka ba doon, repa? She may not. Ay, ang bilis ng panahon. Naghahanap siya ng kaibigan sa Naga. Hindi kaibigan, isang bagong kaibigan. Oo nga, ano. Diba ang kanyang libro ay isang kaibigan. Pero ang bilis ng panahon, repa. Abay, parang kailan lang, tinawag pa ni VP Sara na fake VP si Leni. At Oy, nakalimutan mo na. Nakalimutan mo na agad, repa. Pero meron ako parang naulinigan. May nagsasabi din ng mga loyalist nitong sila, alam mo na nitong mga itong mga kila VP na Sinong VP? VP Sara. Okay. Nanumbat pa daw na sinasabi na hindi man daw pinakain ni VP Leni si VP Sara. Hindi siguro nakapaghanda. Kasi nga biglaan daw ang pagdating. May ganun pa kayo? Hindi kasi alam mo, itong nasagap ko dyan. Sige. Ang sabi kasi, kaya siguro hindi napaghanda at hindi napakain. Ay kasi, hindi naman talaga inaasahan ang kanyang pagdating. Sinabi lang daw na parating na. Surprise nga Surprise ito. Di surprise, walang handa. Hindi ba? Pero mabalik nga tayo doon sa sinasabi ko sa yung ang bilis ng panahon, repa. Ay dati tinawag pang fake BP ni Sara si Leni.
Ngayon may padalaw-dalaw ng nagaganap. Abay, naalala mo rin ba ng batikusin ni Sara, si Robredo, Bakit? nung kasagsagan ng COVID-19 pandemic? Oy, 2019, nakalimutan nyo na. Eto pa. Ay, sa lugaw. Oy, naalala mo? Oh. Huwag mo nagagalitan mo ako. At saka ito, kung ako nga si Kung VP... magsalita ka sa akin eh. Hindi, ako'y passionate lang din katulad mo, Repa. Kung ako nga si VP Lenny, sinasabi nyo, hindi pinakain. Kung ako yan, nasinabihan ako noon ng fake VP, at grabing panunuligsa sa akin, pag yan kumatok sa bahay ko, ay hindi ko yan bubuksan. Hindi ko yan papapasukin sa bahay ko. Hindi ko yan tatanggapin. Ay kaya lang hindi ako si VP Lenny. Oh, hindi ba? Oo nga. Hindi ko yung paghahanda ng cheese bread at ng orange juice. Pero masyado kasing mabait at mapagpatawad si Lenny siguro. Kaya kahit matinding pamumulitika ang ginawa nitong si Sara noon sa kanya, ay tinanggap pa rin. Tinanggap sa naga. Ang tawag doon ay siguro ay respeto. Hindi ba? Kasi si Ma'am Lenny ay taga-naga. Hindi siya nega. May baong ka. Pero ito ang tingin kong On dahilan. the spot yun. Anong baon? Iba ka talaga. Ikaw talaga. Oh, ito. Ikaw talaga. Alam ko na eh. Dumating din doon si ikaw talaga. Ay, yun na nga eh. Inunahan mo ako. di Hindi ko lang lang- naman siya. May kasama. Tsaka si Budots. Budots King. Oh, saan kaya sumakay? Sige. Oh, ito na nga ang sinasabi ko sa'yo. Alam ko naman ang dahilan kung bakit nandiyan si VP Sara. Ako nang magsasabi sa inyo. Ano? Sabi, personal na usapan. Naalala mo? Nung tinapyasan nga, tatapyasan sa Kongreso yung kanyang budget. Kayo naman. Bakit? Kaya nandyan, si VP Sara, manghihingi lang ng advice yan kay VP Lenny. Kung paano magpatakbo ng OVP ng maliit ang budget. Hindi ba kinaya dati ni Lenny? Ang liit ng budget niya. She may not, Siguro humingi lang naman ng payo. Kay Madam, hindi she ba? may not like. Pero tama yung sinasabi mo, Repa. Ang kasabihan na sa politika, walang Permanente. permanenteng kaibigan, walang permanenteng kaaway. Ang permanente lang ay Buhay-buhay. buhay-buhay. At dahil nga sa pagkikita yan, Repa, nagalit yung isang Repa ko. Sino? Si Trillanes. Totoo yan? Nagalit, mainit ang ulo. Hindi mo nabasa ang tweet? Wala naman akong Twitter kasi. Inaaway si Trillanes sa mga kakamping. Bakit? Kasi nga si Trillanes, ang sabi niya, bakit mo minit? Are you siding with her? May ganyan. Ay kahit sa ang anggulo raw tignan, mali na nakipag-meeting si Sara kay VP Lenny. Pero matanong ko lang si Sentry, ang pakikiani ba kay Mocha Uson ay okay? Ay nagtatanong lang naman ako. Bakit? Ba't nabuhay si Mocha? Pareho na sila ng partido. Ikaw nakalimutan mo na naman talaga. Anong partido ni... Kailangan mo na talaga mag-Centrum Silver. Huwag ka na magtampo, Sentry. Huwag ka mag-alala. Pag bumalik doon, sina Abalos at Revilla, kasama ka for exposure. Saka iba naman ang accommodating sa endorsing. Ako sa tingin ko lang ito, Repa ha. Ipupusta ko kahit ang nanay kong maingay. Wala ni isa sa mga dumalaw na yan kay VP Lenny ang i-endorse niya sa 2025 at 2028 elections. Sure ako, pero bago ako umalis, last na lang, Repa. Tandaan nyo ito, ang pusit na nagigipit sa kakamping lumalapit. Peace out. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.